Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome to another episode of People's Court. This is our 99th episode mga kauntahan. Wow. Our next episode will be our centenary or 100th episode na dapat abangan. But before that, we have prepared for you this exciting and enlightening episode. Ako po uli ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani, at sabay-sabay natin i-welcome ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge! Hello, Attorney Al, at hello din sa inyo ating mga kahuntahan na walang sawang sumusubaybay sa ating show, lalo na nga ika-99th episode na natin. Ito po muli ang inyong lingkod, si Marjorie Jing Oyenko Nolasco. Parang first time ko binanggit ang aking real name, Marjorie. Parang hindi ka sure, sino to? Sino to si binabasa ko? For the 99th episode, maiba naman, di ba? Oh, isang dating hukom po ako. Katulad ng sinabi ni Attorney Al, meron na naman tayong exciting na episode na inihanda para sa inyo. As we mentioned, this is our 99th episode. O, di ba? Kalain mo yun, Attorney Al, pag ganun-ganun lang, di ba? Oo nga, Judge. Di din ako makapaniwala. 99th episode. Well, sa bagay, we are now in our third year. Yes. Ayan. Magulat ka kung third year na to second episode pa rin. Ibig sabihin, ang tagal nung gap. tagal nung gap. Ito kasi weekly show. Yes. Ayan. So, ibig sabihin, ang tagal na pala natin nagbobolahan at nagkukulitan dito sa People's Court, Judge Jing. Grabe, nagbobolahan at nagkukulitan. Hindi, talaga naman nagbobolahan at nagkukulitan, nagjo-joke time tayo. Pero hindi lang naman po yun ang purpose ng People's Court. Correct. On the side lang yung ating kulitan para nga mas masaya yung presentation at hindi boring, di ba? First and foremost pa rin ay ang paghatid natin sa ating mga kahuntahan, sa inyo po, ng mahalagang impormasyong legal na nakakatulong po sa inyong mga buhay. Pero yun na nga po, presented in a fun manner para po, yun na nga, hindi masyadong boring. Correct. Yan. True, Judge. At hindi lang legal information, kundi mga unique perspectives and experiences mula sa ating mga panauhing pandangal na iniimbitahan. At kada linggo yan, iba-iba. Not to mention yung mga sagot sa mga katanungan na pinapadala ninyo sa ating mga social media accounts. I agree, Attorney Al. Now, speaking of perspectives and experiences from our special guests, napanood niyo po ba mga kahuntahan ang ating Hernan Do It Lawyers episode last week, kung saan may inimbitahan tayong 3 bagong abogado? Tara at magbalik tanaw tayo. Roll VTR. Ang timeless, ko talaga, ang aking advice is yung humility. No, humility is important, especially in this profession. Huwag lumaki ang ulo, no, dahil lang naging abogado tayo, no? Yan kasi ang usually nangyayari sa mga new lawyers. They feel self-entitled, no? Yes. Ayan. Kaya wag ganon. Instead, earn the respect and admiration of society by doing your work honestly, fairly, and competently. Yes. Ayan. Bawal ang mayabang at pasaway. Maraming salamat sa ating production team for that video. At syempre, maraming salamat kina Attorney Ariel Arcilia, Attorney Jeffrey Encinas, at Attorney Gian Belhica for guesting in that special episode to celebrate the success of the new lawyers. So, Judge, ano ang mga takeaway mo from that episode? Thanks, Attorney Al. And thank you, of course, kina Attorney Ariel, Attorney Jeffrey, and Attorney Gian for inspiring us with their unique stories and experiences. Ang tumatak sa akin from that episode, Attorney Al, ay ang kakaibang paraan ng kanilang pag-cope sa hirap at pagod ng pagkuha ng bar exam. For example, itong si Attorney Ariel may healthy balance of study and relaxation. May time pa siya para gawin ang kanyang mga usual recreational activities in the middle of the bar season. It may not work for everyone, pero yon nag-work sa kanya yon. Correct. Si Attorney Jeffrey naman, ang kanyang coping mechanism ay ang kanyang family, especially ang kanyang daughter. Again, that may not be easy for everyone, pero nag-work para kay Attorney Jeffrey. Siya nga yung kinukwento niya, di ba, yung daughter niya, pag napapagod, yung kumakandong sa kanya, tapos para nare-re-energize siya. So, maganda yun. At yung isa naman, kay Attorney Gian naman,
kanya namang Inspiration. ay ang Si kanyang Mavi, yung kanyang aso. yung kanyang aso. Correct. Nakakatuwa yun, no? Kasi nga kasama pa niya hanggang Yes, doon sa oh. 'di ba? Sa Hanggang doon sa results. results. Oo. Tapos may picture pa sila Correct, together. yes. Na-inspire din ako dun sa sinabi ni Attorney Gian. Dapat i-guess natin si Mavi dito. Oo nga eh. Pero Pero kailangan pag gines- marunong tayo mag-dog talk. Oo Like, nga. "Ow!" Ay, pag gines Ow, si ow, ow. Mavi, gigess ko rin yung aso namin malaki. Ay, ako i-guess ko pusa namin. Diba? Mag-away sila lang. Okay, Ayan. what about you, Attorney Okay, Ann? so yun, dagdagan ko lang or dudugtungan ko lang sinabi niyo, Judge. Again, yung sinabi nila, no, I think importante talaga doon is to maintain your good mental health Yes, during the oo. bar. Yun naman, Ayun. oo. So, ang sa akin naman din, bilang isang teacher, tumatak yung sinabi ni Attorney Gian, no, na pag pinasok mo isang bagay tulad ng abugasya, kailangan, wait lang, lumuluha aking ano ba yan? Talo ko pa si Judy Ann Santos. Alam niyo ba si Yes, Judy Ann? Kaya niya lumuha na sa isang mata lang. Oh, diba? wow. Sabi, iyak, left ear. Oh, yeah. Ako naman iyak, right ear. Right Wait. eye. right ear. yung ear mo, iba na yun. Okay. Iba tumulo sa tenga. Sorry Iba naman. tumulo. Okay, eye pala yung sasabi ko. Eye, okay. Ayan, okay. So anyway, tulad ng sinabi ni Atty. Gia, pag pinasok mo isang bahay, isang bagay. Ayan. Oo. Dapat pagbutihin mo, no? Kaya Oo. mula sa first year, makinig na sa professor, you have to Yes. take notes. Yes. Saka dapat nare-retain mo yung tinuturo sa'yo. Mag-ipon na ng mga gagamitin mo sa araw ng pagtutuos. Tama. Kaya sa bar experience ni Gian, ginamit niya ang kanyang mga notes na mula pa nung first year siya. Okay. Actually, tama. that sounds familiar to me kasi nga ganun din ang ginawa ko. When I took the 2003 bar, dala ko mula sa Dumaguete from Silliman University ang aking mga notebook since first year law. Wow. Kaya hindi na ako bumili ng reviewer in civil law kasi nga may notes na ako which to me were more than enough to help me sa bar exam. Ah, wow. Ayan. Actually, nakaka-relate din ako dyan. Pero sa labor naman. Ah, okay. Kasi yung Good. labor naman namin, yung notebook din namin doon, yun yung pinaka-reviewer namin. Kasi talagang very, kami noon very diligent doon sa sa labor. So, kaya favorite ko rin ang labor. Kaya, yun din naman ang aking second highest. So, di ba? Pero yung pag dun sa notes mo, Oo. gaano ba kaano yung notes mo? Kasi sa akin, ano mo yung scra dati, di ba? Yung magpapa-photocopy ka. Tapos kina-copy-paste. Literal na copy-paste. ginugupit mo, tapos Tapos pinipaste mo. yung Ah, mga sa notebook, So, yung yun mga na, doctrines. yes. Ayun. Nakaganon. So, Oo. it helped us. Ikaw yung notes mo, Sa anong akin, style? notes talaga, like, kabawa, mga requisites, Yes. elements, tapos Awa, mga sinulat doctrines, mo. sinusulat ko. Oh, yun. Hindi pang Yeah. pang-publish naman pala ang iyong mga notes na yun. Yun na pala ang pwede nating i-publish, Naku, di ba? may mahirap na pag pinablish natin yun. Maya baka ma-confuse yung mga estudyante, no? Kasi una-una, outdated na yun. I think my notes were from 1999 to 2002. Okay. Ayan. So, kasi yung bar was 2003 at ang dami ng mga bagong batas. So, gawa na lang tayo from scratch, Judge. Di ba yun naman yung gusto natin? Yeah, di ba? Gawa tayo ng actually. libro. Oo nga. At mag-publish. Pero yun na, pwede rin naman na yun yung pinaka, parang foundation, tapos babaguhin na lang. Pero, Correct. sabi mo nga, baka lumang batas pa yun sa notes mo nun. Delikado kung yun ang aaralin ng ating Correct. mga magre-review. Kaya, might as well nga, do it from scratch so na updated lang. na. Correct. Kasi kung yun naman ang gagamitin ng mga estudyante ngayon yung notes ko, baka tanungin sila ng professor ng ganito. Mr. De La Cruz, what century do you think you are in? This is the 21st century at ang batas mo ay 20th century pala. Di ba? Meron baka pang- gano'n. Saan kuweba ka ba nagtago at ngayon ka lang lumabas? Grabe. Ganyan ka ba sa klase mo, Attorney Ann? No, well, paminsan. Joke lang. Ginagaya ko lang, no? Kumbaga parang in-internalize ko lang ang fictional character ni Justice Hernandez sa Barboy. Oh yeah, I Yung kay remember. Odette Cat. Yes, diba? ang galing kaya Yeah. nun. Pero akala ko ganyan ka sa klase kasi bagay. Ganun. Anyway, mga kahungtahan, kung hindi nyo po napanood ang episode natin on the Hernan Do It Lawyers or any of our previous episodes or di kaya po ay gusto nyong panoorin ulit,
pwedeng-pwede po. By now, alam nyo na po na lahat ng episodes natin ay ina-upload natin agad sa Facebook page at YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court and then click on the episode that you want to watch. And sana po lahat ay naka-like at follow na sa ating Facebook page at naka-subscribe na sa YouTube channel ng People's Court. At dapat po naka-on yung bell. Yes. Naka-alarm Oo. para po kada may bagong episode ang People's nanonotify Court sa kayo. YouTube po sa YouTube na-notify kayo. Ano ba? Ba't puro tayong ganito kayo? Bulol. No, nabubulol tayo. Yeah, Yun po. correct. So, when subscribe kayo or kahit nakasubscribe na kayo, pakicheck nyo po kung yung bell Yes. nakaklik para kada manonotify kayo. Pero madali nyo kaming Correct. mapapanood. Yes. Diba? Kung yung iba hindi nyo kiniklik yung bell, yung sa amin i-click nyo. Yes, yung bell. oo. Every Monday yan. Oo. Pero syempre, feel free to, una-una, before that, kung yung mga napapanood yung mga videos, feel free to share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan, at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episodes na yon. Tama. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, mga miyembro ng lupon sa barangay, among others. Tama po yun. And mga kahuntahan, mas mainam na abangan nyo po at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV. Kasi hindi lang naman po tayo sa sa Facebook page or sa YouTube. Talaga pong primarily sa One Media Network nyo po kami mapapanood kada Sabado ng alas 7 ng gabi. At kung hindi nyo po napanood dun sa premiere airing ng Saturday, pwede nyo pa rin pong panoorin ng People's Court sa One Media Network buong linggo po sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po naabutan yung alas 7 po na airing ng Sabado. Now, saan nyo po ba mapapanood ang One Media Network? Nasa GSAT po, DirecTV Channel 1, kasama na rin po ang Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin po sa UHF Channel 47. Yan. At kung wala pa po kayong cable or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like The People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. At tatandaan po natin lagi mga kahuntahan, ano yung lagi namin paalala sa inyo, Attorney Al? Yes, sabay-sabay tayo lahat, Okay. okay? Knowledge is power and sharing is caring. Yun. Ayan. So again, maraming salamat po uli mga kauntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. Special thanks din sa mga nag-share na ng ating episodes and thanks in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time na for a special shout-out to some of our kahuntahan sa Attorney Al. Sino bang nasa listahan natin this week? Okay, Judge. So hello and shout out sa ating mga kauntahan sa YouTube na si Gerald at Gerald Delgado 5488 na nag-comment ng napakahaba. Oo. Sabi niya, thank you. Oh, diba? Okay, sa episode 57 on the Personal Property Security Act o PPSA, kung saan guest natin si Register of Deeds Attorney Patrick Maglinaw. You're very welcome, Sir Gerald. Alam naman natin na konti lang information and resources on the Tama. PPSA, kaya we are happy to help. Tama. And siguro kaya thank you lang yung sinabi ni Sir Gerald. Kasi nga parang for him, it was really useful. Na Correct. parang naku, ang dami ko natutunan Yes. dito. Parang yung words na thank you, ang dami ng Correct. kasama dun eh. Siguro sa susunod, pag meron tayong ipopost, sabihin natin, thank us later. Joke lang. Okay, ang next shoutout naman natin ay para kay MJ Nadroj 9083 na nag-comment po sa last episode natin on the Hernanduit Lawyers ng Happy New Year and more power to your show the whole year of 2024. Maraming salamat po dyan. Ano ba siya, ma'am or sir? MJ mukhang ma'am. Mukhang Oo, ma'am, yeah. okay. Maraming salamat po doon at sana happy po kami at sana po at yun din po ang wish namin sa inyo na maging happy at prosperous po kayo ngayong 2024. And again, maraming salamat po sa suporta sa People's Court.
Now, at doon naman sa iba nating kauntahan, please do not hesitate to message us or post your comment of support and appreciation kasi nakaka-inspire po talaga yon. Siyempre, aside from those kinds of messages, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. After that, tapos na yun, mag-personal shoutout naman yes. tayo, Attorney Al. Ako na mauuna, ha? Yes, go. Okay, gusto kong batiin ng belated happy birthday ang aking tita Banji Semilia last January 7. Now, hindi ko makanta sa'yo, Tita Banji, yung kinakanta mo lagi na special birthday song for us. Hindi kasi Bakit? yun yung regular na happy kakaiba. birthday. May kakaiba. Oo. So, kada birthday, yun yung lagi niyang kinakanta for us. Eh, maganda boses niya. So, sorry, Tita Banji, happy birthday lang, happy birthday. Yun lang kaya namin. And happy birthday. I hope that you enjoyed your birthday. Then, congratulations in advance sa bunso namin na si Paul and his lovely bride-to-be, Nicole, Wow. na ikakasal na sa January 20. Wow. Remember, ha, ito yung lagi kong paalala, ang tanging third party lang dapat sa inyong relasyon ay no one else than God. Yun. Nice. So, congrats again sa inyo. Correct. What about Kaya you, nga, Attorney yun nga, Al? sabi nga nila, a successful marriage is one that is centered On- with God in the center. Yes, oo. True. Kaya siya Yun. lang pwedeng third party. Yes, tama. So, again, belated happy birthday kay Tita Vanji and advance congrats kay Paul and Nicole. Ayan. Ako naman gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking college friend na si Faye Lacchio who celebrated her birthday last January 6. Also, to my former student na later naging katrabaho ko sa Court of Appeals Wow. na nag-master sa Amerika. Oh, wow. Oo. Galing. Si Attorney Joyce Manungsong who celebrated her birthday naman last January 7. Okay. And this is from both of us ni Yes. Judge Jing. Belated happy birthday kay Judge Rowena Weng Nievestan last Yes. January 6. Special guest natin siya dito sa People's Court in episode 12 on Replevin. Ang tagal na Tama, pala, tagal no? na, kaya time na Oo. talaga mag-guest siya ulit. So, belated happy birthday sa mga binati ni Atty. Al, lalong-lalo na nga kay Judge Weng, no? And again, Judge Weng, ito na, pahapyon na. Heads up na, invite ka namin ulit. Sana accept mo ulit ang aming invitation. And actually, happy birthday din. Belated happy birthday din sa ating special guest today. Pero mamaya na ang personal na pagbati natin sa kanya. True. Now, dahil binanggit mo ang ating special guest, I think that's the cue for our topic reveal, Judge. Ano ba ang pag-uusapan natin today? Nako, Atty. Al, ang topic natin today ay related sa Barangay and Sangguniang Kabataang Elections or BSKE last October 2023. Akala nyo dahil tapos lang eleksyon ay okay na? Naku, may mga issues and concerns pa at yan ang ating pag-uusapan mamaya sa third segment natin. At syempre ba, abangan nyo rin sa second segment ang pagsagot ng dalawang tanong mula sa inyo. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al at kasama pa rin natin ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again sa'yo, Atty. Al, at sa inyo rin pong lahat, mga kahuntahan. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawang tanong tayong sasagutin mula sa ating mga kahuntahan po. At pagkatapos ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic on the 2023
3 BSKE issues and concerns. That's right, Judge Jing. So, ready ka na sa first question? Ayaw nga pala, no? For the entire month of January nga pala ako mauuna kasi isa yun sa, it's my gift to you Yes. on your birthday month. One of the gifts lang. Kasi I'm Binawi ko talaga. Sabi ko lang isa na sabi ko gift na lang. Oh, yun, Halata mo kailangan pa rin. i-correct natin. Okay. One of the Okay. gifts. Kasi I'm still expecting a material gift. Ganun talaga. Material girl lang ako. Yes, Ganun. correct. Okay. Some boys kiss me, Oh, yeah. some... Kumanta na. Ayan, sabi ko lang, Okay. hindi masyado ako papatawa. Kasi ako unang-unang Naiiyak. tumatawa sa sarili kong joke. Ayan. Tapos naiiyak sa Naiiyak. niya. Oo nga, okay. Okay, I'll go. Ayun. So, here is the first question, Judge. Okay, it is from our countahan sa YouTube na itatago natin sa pangalang Jenny from the Block. Okay. Jenny lang. Okay. Okay, ang tanong niya ay, wait lang, talaga yan, tumulungan na talaga, doon na siya dumadalo yun sa... Kasi nasabi ko sa'yo, tissue mo eh. Okay nga. Pwede pa yung damit mo na lang. Isa yung ganun. Ano mo Ayun. yan? Oh, sige na, seryoso na. Okay. So, ang tanong ni Jenny ay, magandang buhay po, tanong ko lang po, paano ba ang gagawin ko, attorney? Yung kakilala ko, ginaranturan niya ang kakilala niya. Okay. Meron po kaming kasulatan na pag hindi nakapagbayad ang taong ginaranturan niya, ay siya po ang magbabayad. Noong una, okay naman. Tas ng mga sumusunod, hindi na po siya nagbibigay at pag sinasabihan ko siya saan ang bayad ng mga hawak niyang tao, sagot niya lang lagi, wala pa raw. Ano po ba ang magandang gawin ko po? Sana mapansin niyo po ang aking comment. Salamat po, Judge Jing. Okay. Now, thank you, Attorney Al, at maraming salamat din kay Ma'am Jenny for your question. Now, ang contract nyo ay tinatawag na guarantee. Ayon sa Article 2047 ng Civil Code, ito po ay isang kontrata wherein a person called the guarantor binds himself to another called the creditor to fulfill the obligation of the principal debtor in case the latter should fail to do so, no? So, assuming na nag-serve na po kayo ng demand doon sa mga principal debtors mo na may pananagutan sa inyo, tapos hindi sila nakabayad, then pwede na pong habulin yung guarantor, yung kakilala mo na nag-guarantor doon sa mga nangutang sa'yo. Now, depende sa amount ng loan. Kung ito po ay hindi lalagpas ng 1 million kada isang tao, no? Yeah. Pwede po kayo mag-file ng small claims na po ito sa first level court para po mas mabilis. Now, kailangan nyo po yung written contract nyo nung guarantor dahil ayon sa Article 1403 ng Civil Code, ang isang contract of guarantee should be in writing para po maging enforceable ito. Tama. Bagay pa siya may civil law expert. Ganon. Oo, yeah. Sige. Our new civil law expert, Judge J. Oyenko Nolasco. Ano lang po ako, understanding. Attorney Al. Ayan. Yan. Okay, so thank you very much, Judge. And thank you din kay, ano pangalan niya? Ma'am Jenny. Jenny from the block, sabi mo nga. Jenny from the block. Okay. Ayan, okay. So, ang ating second question. Ayan, ang second question natin ay nanggaling naman kay Elias Leon. Ano ko Leon? Leon, nakahuntahan natin sa YouTube. Ito naman ang tanong niya, Attorney Al. Good afternoon po, attorneys. May binenta po akong lupa noong 2005 pa. Ang problem po is hindi pinalipat ng buyer ang tax declaration mula 2005 at hindi rin nagbayad ng amilyar since then. Ngayon po sa akin pa rin pinapadala ang notice of delinquency para sa di pagbayad ng amilyar at yung penalties. Ang tanong ko po is, hindi po ba si new title owner na talagang dapat magbayad ng amilyar? O, di ba? Attorney Oo. Al. Siyempre, na-stress na siya. 2005 pa yung Oo. sale. Ano pa naman, 2024 na. Oo, correct. So, ilang years? O, di mag 19 years 19, na. di ba? Tapos sa kanya pa rin Oo. pinapadala yung notice of Diyos ko, delinquency. patong-patong na siya. Correct, no? Ayan, so thank you very much, Judge Jing, and thank you, Sir Lee, for your question. Una-una, tama po kayo na ang new title owner na dapat ang nagbabayad ng amilyar or real property tax, lalo na kung in possession na siya. Pero kaya lang sa inyo pa rin pinapadala ang notice of delinquency, ito ay dahil ang tax declaration ay nasa pangalan nyo pa rin at hindi pa natatransfer sa new owner. Ganon kasi kung sino ang registered or declared taxpayer doon, sa kanya Yes. pinapadala yung notice. In fact, kapag nag-proceed ang tax delinquency sale na hindi malabong mangyari Oo, kasi sobrang kasi nga, tagal na tagal walang
amilyar, walang payment, sa inyo pa rin ipapadala yung warrant of levy. Dahil ang actions for tax delinquency ay tatawag na in personam. Yes. Ibig sabihin, against the person kasi yan. Yes. So, although this should be a concern for the new owner kasi siya ang nanganganib mawalan ng property, pero para hindi na rin kayo ma-stress at para din matulungan nyo at hindi at mapigilan at maiwasan ang pagremata ng property, Yes. pwede nyo pong sulatan ang assessor's office regarding the sale at transfer ng property para ma-inform Yes. na hindi na nga kayo yung taxpayer, na dapat maging taxpayer. At sa buyer nyo naman, i-forward nyo lahat ang mga letters or notices of delinquency sa kanya para ma-actionan at mabayaran niya agad. At para hindi rin masabi nung buyer mo na he or she was kept in the dark kasi Correct. wala naman siyang natanggap na mga notices. Tama. So, Yan. importante yun, no? Sa, yung mga sinabi po ni Attorney Al regarding nga doon sa pag-notify sa assessor's office. Kasi nga doon sa records nila, kayo pa rin, Sir Lee or Leo. Ano bang ano? Ay, Ayoko. Leo. Ayan. Kayo pa rin po yung nakalista sa kanila. Kaya kayo pa rin po yung pinapadalan. So, maganda, sulatan nyo po. Then, if you can attach po yung proof na talagang eto na Correct. yung bagong may-ari at Yeah. yung address Correct. para sa kanya naman po malipat. At yun Correct. din sinabi ni Attorney Al na i-notify nyo rin yung bumili. Kasi Yes. baka naman siya, kaya hindi siya nakakapagbayad. Kasi nga, wala na, siyang oo. notice. Pero ano po mas maganda, para to be safe din po kayo, gawin nyo rin pong in writing yung pagsulat doon Sa buyer. Correct, para yes. lahat documented. So, correct. again, thank you Attorney Al for your practical answer. At I hope na yun na nga, no, Attorney Leo. kay Attorney Leo, ay may napulot ka dun sa aming, lalo na dun sa sagot ni Attorney Al sa iyong katanungan. Now, mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din po para sa amin, please let us know, preferably through sending us a direct message via Messenger. Pero pwede rin naman po na i-post yung questions nyo sa comments sa any episode ng People's Court sa Facebook at YouTube. Actually, pati po sa TikTok, kung gusto nyo po, pwede rin po kayong mag-DM sa amin. Yes. Pero mga kauntahan, tulad ng lagi namin sinasabi, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Tama. And finally, paalala lang din po mga kahuntahan at ang legal information lang po ang pwede namin ibigay at itulong sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong po sa amin. Yes. And with that, pwede na nating pag-usapan o pwede tayo magbigay ng overview tukol sa ating topic today. So mga kauntahan, kung natatandaan ninyo, ginawa ang Barangay and Sangguniang Kabataan elections last October 30, 2023. Yes. Ayon pa sa COMELEC at PNP, generally successful ang conduct ng elections. In fact, ayon kay COMELEC Chair George Garcia, it was a victory of sorts kahit na may mga reported na election-related violence. Ang mahalaga ni Chair Garcia ay walang failure of election. Tama. Now, it's been more than 2 months, no? November, December, yan. A little over 2 months since the BSKE elections. Kamusta naman kaya ang mga newly elected barangay and SK officers? May mga concerns at issues ba na hindi man sa eleksyon pero incidental thereto? Tulad na lang halimbawa ng bayad sa mga teachers na nag-volunteer. Malalaman natin ang assessment at updates from our special guest na ipapakilala na natin, Attorney Al. So please do the honors. Thank you, Judge Jing. Actually, mga kauntahan, our special guest needs no long introduction. Tama. Returning guest na po siya. Not just once, but twice. Tama. At least dito sa amin. Oo. Kasi dun sa Tas isa, meron pa. lagi, Oo, ganun lagi siya din. invited din dun eh. Oo. In fact, ilang beses na din siya, ilang beses siya naging special guest sa isa pang show dito sa One Media Network, ang Sa Barangay Tayo. Truly, siya na ang resident resource person natin pagdating sa election-related Oo nga, no? concerns. Kaya mga kauntahan, please welcome back to the People's Court stage ang COMELEC Election Officer ng Pasig City, our dear friend and colleague in the academe, Attorney Ronald Ofalia Santiago. Hello, Attorney Boo. Yes, hello po Judge. Hello Attorney Al. Nice to see you again po. Happy Yes. New Year.
Happy New Year. Happy New Year po. Yes, and welcome back to People's Court, Attorney Ronald. Maraming salamat Yes sa po, pagtanggap mo sa Always an aming honor po. pangatlong imbitasyon, no? And hopefully dito third and last, ha? Hindi. Na mag-guest dito sa show. At saka thank you rin sa iyo, Attorney Boom, kasi kada naman tayo merong mga election-related questions. Sa Yes, kanya ko agad oo. pinapasa at Correct. agad sumasagot Yeah. siya. So, maraming salamat, Attorney Boom, sa Always welcome, always Judge. being there for us. And Maraming also, salamat. belated happy Yes, birthday. oh, yan. Thank you So, po. kantahan na natin Oh, siya. kantahan na natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you po. Thank you, Judge. Thank you, Attorney Al. Ayan. Yeah. Okay. Na may tanong tayo sa iyo kasi nga sunod-sunod ang celebration, 'di ba? From Yes po. Christmas to New Year to your birthday. Paano ka ba nag-celebrate ng iyong birthday last see. year? If you don't mind sharing with us and to our Yes, of kahuntahan. course. Well, this is actually one of the best celebrations, I guess. Kasi very intimate lang siya. Although that's just one celebration with my family and close friends. Kasi after that, I have another set later. And then to my staff and other friends from college, Dami. high school. So, nakakatawa kasi yung mga friends ko from different places, kahit na malayo, they really extended their time to be with me hanggang magdamagan last January 6. So, Oh, thank nice. you po. Nakita ko Thankful yung po ako. pinost niya sa Facebook tungkol doon. Muntik na ako mag-comment. Muntik na kami mag-check-in din dyan. Saan ba yun? sa Joy Nostal. Yes. Oh, po. Joy Nostalgia. Yes, So, ang yeah. ganda So, may kasi Ortigas. nung Yes, tuloy ako ng Ganda wife siya. ko ng presidential suite. So, it was a Alright. nice Oh, place. Oo, correct. maganda Oh. siya. So, malamang Accor Plus member ka na. Yes. Oo, para maraming Yes, discounts. correct. Oo Yes. nga, ayan. Oh, hindi natin ipopromote Accor Plus, pero baka naman, Baka naman Accor mabigyan Plus. kami ng Accor Plus Tama, dyan. tama. Ayun. So with all those celebrations, I'm sure recharged and motivated ka Yes this po. 2024. At sure kami na ready ka sa mga tanong natin regarding the 2023 BSA key issues and concerns. Yes po. Pero mamaya pa yan sa Amicus Curiae segment. Kaya mga kauntahan, let's have a short break. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang walang iba kundi si Judge J. Uyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, and to all our kahuntans, and of course to our special guest, Attorney Boom. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. Welcome to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are honored to have again Attorney Ronald Boom Santiago to discuss about the 2023 BSKE issues and concerns. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, Attorney Boom, simulan na natin ang discussion. Yes, Attorney Al, as always, ikaw na ang magbuena mano kay Attorney Boom. We'll shoot the first Yes, question. mukha naman prepared na prepared si Attorney Boom today. Yes, oo. Okay, so Attorney Ronald, since it's been more than 2 months, no? So pero fresh pa rin. In fact, meron akong yung uncle ni Donnie, tumakbong chairman. No? So ngayon pinag-usapan pa rin about sa elections and Yes. everything. So ano ang assessment mo sa conduct and the results ng 2023 BSKE elections from the national level, also Perspective. sa iyong jurisdiction, that is in Pasig City? Well, I must say na this election na last October 30
was generally peaceful. Naging mabilis po yung ating transmission. And ako, I think it's more proactive than the 2022 national and local election. Kasi in the recently concluded barangay and SK elections, ang dami namin task force against premature campaigning, the Anti-Hebel Task Force, which I spearheaded in Pasig City. I also spearheaded the Contra Bigay. That's the task force against vote buying and vote selling. We intensified po yung aming mga trainings kasi this is the first time, I think 5 years, no? The last time we had our barangay election, to intensify our training sa ating mga teachers who serve as electoral boards and board of canvassers kasi it's a manual election. Correct. So we refresh their knowledge on how to properly answer all the questions and issues kasi may natawag tayong appreciation of ballots. Okay. So may mga pagkakataon kasi na yung mga botante hindi malaman, hindi natin ma-ascertain kung sino ba talaga yung binoto nila. So may mga sinet po tayong mga spelling. standards. Yes po. Set tayong mga standards based sa mga Supreme Court decisions on how to appreciate the ballots, taking into account yung intent ng voter na ilagay sa kanyang balota. So very successful, I must say. And sa Pasig City, nakakatuwa, na-comment kami ng the famous mayor, Vico Soto. And in his words nga, nakaka-flatter na sabi niya, yung 2023 barangay and SK election was the cleanest, pinakamalinis, pinakamaayos na election sa kasaysayan ng Pasig. So very flattering nice. sa amin na taga-Comelec. That's Wow, good. congratulations. Congratulations on that. Ano to, parang common ba to sa lahat? Or do you think meron di ibang mga ibang mga cities or jurisdictions na nahirapan? Well, may mga challenges kasi with the proactiveness of our Honorable Chairman George Garcia, maraming mga pending na mga disqualification at saka protest. And true to his commitment, na-resolve siya before October 30 at saka yung the rest po na-file na resolve po siya sa last December na kung saan po na-ascertain po sino po yung mga disqualified candidates by reason of violating the law against premature campaigning, law against vote buying, yung mga nag-commit ng material misrepresentation. We posted that in our website and fortunately wala kami sa Pasig but may mga marami po ang na-disqualified po sa ibang cities like sa Marikina. I think there's also one in Manila, Quezon City, and yung mga provinces. Okay. Maganda. Dapat bigyan ng medalya or trophy itong Oo nga Comelec Pasig City. Congrats. Oo nga. Congrats. So, nabanggit na ni Atty. Boom na wala nga daw sa kanila yung mga para-election contest sa Yes Maba po. tsaka offenses sa Pasig. Yes po. So, punta na tayo dun sa next question natin. Ito na. Kailan nagsimulang mag-assume at mag-perform ng functions nila ang mga newly elected barangay and sangguniang kabataang officials? Naging smooth ba ang transition from the previous administration? Alright. Well, at the onset, I gathered yung mga newly elected na mga barangay captains. Meaning to say, sila yung mga nakatalo sa mga incumbents. Which is marami sa Pasig. Kasi most talaga? Yes, most of them kasi, they want to assume na. Okay. Kasi nakalagay sa batas, once you declared as the winning candidate, kailangan ma-proclaim ka, makapag-take ka ng oath, and then makapag-file ka ng SOSE. And after Ano that, yung SOSE? yung Para sa statement ating of mga contribution and expenditures Okay. to determine kung hindi ka nag-overspending last Okay. campaign. And pinaliwanag ko sa kanila na totoo naman, yun ang nakalagay sa batas. Pero as far as DILG is concerned, kailangan ng proper transition. Kaya I coordinated that with our DILG director na nag-spearheaded naman ng mga workshops, trainings para sa mga bagong elected. And nakakatawa kasi lahat sila united na makapag-take ng oath before the mayor. Okay. And sabay-sabay silang nakapag-assume ng office after the transition, after the turnover po na facilitate po ng aming DILG director. Kaya thankful po ako sa aming DILG director kasi malaki yung part ng DILG kung bakit naging smooth ang transition ng ating mga bagong barangay and SK officials sa Pasig City. Ang galing, Okay, no? galing, Parang oo. ang Pasig yata model Yeah. sa ganito, no? Model city for Model city for everything. this. Kasi pati yung cooperation ng mga yes. iba't ibang di ba? Ang galing. And kung malalagdag ko lang, I think one of the things that I appreciate sa amin sa Pasig was, kasi isa ko sa nag-facilitate ng
election for the SK president. Okay. And also, ako rin yung nag-spearheaded ng, ang dami kong ginawa, no? President ng Liga ng Barangay. Ang Okay. pinaka gusto ko i-shoutout yung talagang sa SK president. Okay. Why? Kasi Federation to SK Federation. Yes, so Yes, nagkanda okay. kami ng forum, debate. Talagang finilter namin kasi ang maganda dito yung mayor, usually kasi nakikialam mga politiko kung sino yung napupusuan nila maging SK president Yes. or presidente ng barangay captain kasi sila yung upo na councilor. Oo. Pero nakakatuwa si Mayor Vico kasi hinayaan niya na mag-shine. Yung talagang Wow, dapat. nice. Ang sabi lang niya kay DILG director, ang gusto niya maging SK president may substance. Nice. And through the questions and answers na binato namin sa kanila with other partners, stakeholders, and even sila, they question themselves. And yung plano na binibuild up nila na maging president, Hindi na lang. hindi siya yung Napili. nag-emerge sa winner. Yeah. Kasi may isang candidate doon na by looking at her, parang walang dating. Pero when she speaks her mind, she, especially nung sinabi niya yung kanyang top 5 legislative agenda, Nice. nakaka-amaze na She handa showed, pala siya. oo. Na hindi lang siya napilitan at wala siyang affiliation whatsoever. Wala siyang kamag-anak na politiko. That's good. At naka-Facebook Live yan sa DLG page at saka sa Pasig page. And nakakatuwa na yung mga kabataan natin sa kabila ng challenges na maging matrain sila maging trapo, remain sila na this role is very important. Tama. And this is not about them. This is Correct. about the Public youth service. that they are going to serve. Nice. Kaya Galing. congratulations sa atin, Director Vita ng Pasig City. Ayun. Ayun, Very okay. good. So parang we can say na dito sa recent barangay and SK elections, maraming mga first-timers. Yes. Marami ang mga, kumbaga, newbies. Yes. Okay. So maganda yung sa sinabi mo, maganda ang transition because with the cooperation of both the city government, the LG, and of course the COMELEC. Pero maliban doon, ano pa ang ginawa or ano pa ang ino-offer natin sa mga newly elected officers ng barangay at SK para magampanan nila ang kanilang responsibilities and functions? During the first meeting with them, maliban sa they showed to me na meron ng local government code, which should be the Bible of every barangay officials. May mga training po, series of training po ang DILG. Siyempre, in partnership with the local government po, yung mga capacity building, sa finances, and everything that they should know as a public official. That's So, yun po yung naging priorities po ng DILG tsaka ng local government before they took their oath and before they assume dapat ready sila. Tama, Correct, tama yes. yan. O, Di ba lalo- nakakatawa nga yung mga posters ng mga iba SK candidates na parang dahil tambay ako, kaya so at least boto nyo ako para maggawa naman ako. Mga ganun, no? I think creative, I think the message should be that hindi dahil sikat ka or hindi dahil wala kang ikaw yung perfect candidate dahil tambay ka, hindi ibig sabihin na you should take on this function or responsibility. Dapat handa ka rin sa gagawin Yes. mo. Kasi naalala ko nga dati si Dolphy. Yan ang laging sinasabi sa kanya. Kasi lagi siya pinapatakbo Yes, si totoo. Dolphy. Of course, napakasikat niya, 'di ba? Tapos lagi siya sinasabi tumakbo siya bilang public official sa government service. Sabi niya, ang lagi niya sinasabi raw, madaling manalo. Yes. Pero paano na pag nanalo ako? Correct. So parang hindi kasi enough yung pagtakbo. Dapat nga talaga handa sila. Yes. Kaya importante yung sinabi Yes. mo ng mga capacity Capacity building, building, yes, training, correct. etc. At saka if I may suggest lang, yung sa ethics, yung Yes. conduct, no, yung ano yung dapat nilang gampanan. Kasi lalo na, sabi mo nga kanina, yung sa pag ang ano nila maging trapo, ano maiwasan yun na dapat Correct. ma-imbibe nila Oo. na government service ito. Tama. Public service. Kasama talaga. dapat yung law on public officers RA Yes. 6713 and Oo. 3019 Yes, na oo. tinuturo May sa ano kanila. sa kanila. Okay, Okay. guys. Now, yung next question natin naman ay tungkol kasi tungkol naman sa mga nag-serve na teachers no doon sa ating BSKE elections. At saka yung mga iba pa na nag-serve. Nabayaran na ba sila, Attorney Boom? At saka meron pa bang ibang concerns regarding them na kailangan pang i-address? Well, as far as honoraria is concerned, we have 15 days from the date of the election. And I think I can speak for the NCR. 100% po kami nakapag-comply. Wow, In fact, yung aming nice. mga directors, a day before,
pina-follow up na kami. Oh, wow. May monitoring, Oo. nape-pressure kami. Sabi namin hanggang 15 days kami. Pero na-appreciate namin yung movement. Kasi syempre, that's something that we can do sa ating mga teachers na nag-serve. Yes, oo. It's not just a money. It's also a token that we appreciate them. Kasi True. more than the money, we also gave them something na ma-appreciate nila yung pagsiserve sa election at hindi lang ito racket. Tama. This is public service. Yes, Tama, true. very Tsaka tagang partner talaga ang mga teachers Yes, dun sa correct. peaceful and orderly Yes, conduct of elections. totoo po. Pag hindi mo Tama yun. inalagaan yan, maapektuhan yung integrity din ng Totoo elections po. mo. Tsaka yung peaceful conduct nga rin Tama. talaga ng elections. May follow-up lang ako doon sa tanong natin. Kasi ang banggit mo, Attorney Boom, for NCR, yun, sa ibang lugar kaya, meron ka bang information? Meron bang na-delay or something? Yung mga delays, I think it's attributable sa mga teachers na, kasi October 30, November 1, di ba, nagbakasyon sila, eh, may mga kailangan lang silang isubmit, like I the see. BIR forms, Oo. yung mga nagkiklaim ng 0% sa tax, o kaya pag sila ay hindi public school teachers, kailangan lang mag-execute ng mga affidavit to determine ano bang tax ang i-impose namin. Is it the 7%, the 15%? So, yun lamang naman po. Pero, kami sa COMELEC, we reminded them during the trainings, even in the refresher training, na they have to submit that. Otherwise, their honoraria will be given to them na hindi compliant dun sa nakalagay sa batas. Correct, Because correct. the delay is attributable to them, not to the COMELEC naman. Correct. Okay. Ano naman talaga niya, ready niya eh. Yes. Magsabit ka Oo. lang ng mga requirements Oo. mo, Anuhin mo lang, i-release na mag-comply. namin sa iyo. Yes. And it's po. not as if they were not informed Yeah. kasi Yes nga po. binabanggit at nire-remind naman sila Yes about po. that. Pero ngayon, kasi January na, meron ka pa bang alam ng mga hindi pa compliant or hindi pa nabayaran? See, I think yung hindi nabayaran, siguro wala na. Pero may mga tax refund po kasi sa mga, I see. some Okay. of those na dapat ay exempted, pero na-tax ng 7%. So, Okay. I see. we send them letters para sila pumunta sa office para makuha nila yung difference po ng kanilang tax. Yeah, Okay. Which isisingit ko lang, follow up ko lang. Ito hindi na sa mga teachers. How about, kasi bago nagkaroon ng election, naging issue yung BIR registration. I see. Okay. Naging problema ba talaga siya I see. sa mga kandidato? Naging problema siya before the start of the campaign kasi they feel like they may be disqualified kasi ang daming ang daming pronouncements ng COMELEC, ang daming COMELEC resolutions about protest, about disqualification. So feeling nila pag hindi sila nakapagpa-register at magbayad ng 500 pesos yata, if I'm not mistaken, they may be disqualified. And it's a good thing through the platform of sa barangay tayo, na-clear namin yan kasi maraming followers sa Pasig na hindi requirement sa pag-file ng candidacy ang pag-register sa BIR. Okay. If there is something about tax or registration, they have to do that with BIR and COMELEC has nothing to do with them. I see. Hindi siya dapat maging issue kasi Yes. otherwise Yes po. you will impair kasi the right of suffrage at of course Yes. the right to participate. Kaya nakalagay din sa batas, we cannot add requirements Correct. as to what is Yeah. provided for by the law. Okay. Yan, okay. Very good. Very Ako, good. mabuti naman at Yeah. naayos Oo. yun. At kaya nga, dahil excited tayo para sa kanila and we wish them well, no? Ang tanong ko ngayon is tungkol sa term of office kasi medyo controversial to. Tama ba na hanggang December 2025 lang itong newly elected pero yung susunod sa kanila is hanggang hanggang 3 years naman. So parang 2 years ito ngayon. Hanggang 2025. Oo, 2025. Pero yung Okay. susunod sa kanila is magti-3 years ang term. Oo. Bakit ganun? Yes. I think this is an offshoot po nung case na final po ni Atty. Macalintal. Okay. Declaring the unconstitutionality po ng mga batas postponing the election in 2020 at saka 2022. Okay. If you would remember, the last time we had barangay and SK was in 2018. So nag-extend na po yung ating mga officials hanggang sa mapalitan yung iba last October 30, 2023. Ang sasabi po doon, in essence po nung jurisprudence na yon, was 2 years to give way para maiayos po yung term po ng ating mga okay. barangay officials. Kasi po yung ating mga na-elect, yung mga
na-elect po natin na mga barangay at SK, they just replace yung mga officials who acted in a holdover capacity. Okay. So, ang ano talaga is 3 3 years. years po talaga nakalagay po sa ating local government code at sa ating mga existing election laws po. So, after this 2025, balik po tayo sa 3 years po. At saka maganda po sa case po ni Attorney Macalintal, sinabi po doon ni Justice ko, who happened to be a former COMELEC commissioner, Yes. na hindi po ma-justify ng batas ang pag-postpone po ng ating election kasi ang nade-deprive dyan yung mga taong mamili. Na kailangan mga Tama naman. leaders. Oo. Correct. And assuming na may mga attempts uli ng postponement po ng mga election, make sure na ang purpose is to improve the Yes. voters' experience and process. At hindi dahil na-stress ang mga tao. Correct. Tama Yeah, naman yun. ayun. Okay. So, ganun Now, pala. since yun na nga, mag-election na tayo ulit ng 2025, 25. That's diba? next year na. Oo, next year na kasi 2024 na, diba? Yes. So, ang bilis na. Naghahanda na ba ang COMELEC for that? At kung naghahanda na, ano na yung mga preparations na ginagawa ng COMELEC for the next BSKE election, BSKE sa 2025? Last October 30, 2023 po, nag-pilot po tayo ng automated election. Okay. So we had in Quezon City, in Pasong Tamo, Barangay Pasong Tamo. We also had one in Dasmariñas, Cavite, and some other provinces po. And tinitingnan po, baka pwede tayo mag-transition sa automated. Pero as of this date po, wala pa naman pong official pronouncement. And assuming po na mag-automated po tayo, handa po kami. Kasi po kami sa COMELEC, one step ahead kami. Kung ang election po ay 2025, a year before that, nagsisimula na po kaming mag-prepare Tama. from the supplies, from the personnel, from the budget, and everything. Okay, that's Wow. good. Well, Very mukha good. naman talaga prepared. You can really see it from Attorney Boom's At face. saka yung no? passion ni Attorney Yeah, Boom, no? oo. Talagang parang Correct. ano-ano niya to sa field na to. Yan. Yan. So there you have it. Marami pa sana tayong pwedeng pag-usapan at itanong kay Attorney Boom if not for the time constraints. But as usual, we learned a lot today and we thank you for that, Attorney Boom. Yes, Attorney Al. Kaya talagang we really had another enlightening discussion, no, with Attorney Ronald or Attorney Boom as we fondly call him po. Now, bago tayo magpaalam, may huling paalala or pahabol ka ba or mensahe sa ating mga kahuntahan, lalo na sa iyong jurisdiction sa Pasig, Attorney Yes. Boom? Well, again, maraming po salamat Judge Jing and Attorney Al for having me here with your substantive Thank People's you. Court program po. And kami po sa COMELEC po, what we can guarantee po, we are doing our best para lahat po ng qualified na mga citizens po ay makaboto sa December 2025 election. Kaya nga po, we're gonna start again yung resumption po ng continuing system of voters registration sa mga kababayan po natin na hindi nakaboto dahil na-deactivate ang kanilang voters registration records o di kaya nakapag-transfer sila, commit sila ng mga double or multiple registration which cause deletion of their voters records. So ito po yung time po natin na makapag-register po sa ating preferred place where we are residing and where we intend to vote, and I think it's gonna start by February. Okay, February. We had Okay. an advance info, it's gonna be February 12, pero syempre we're still waiting for the official pronouncement po, and I hope po na matapos na po yung ating kultura o tradisyon na pagpaparehiso sa huling araw ng Correct. voters registration. Kasi kami po sa COMELEC, lahat po ng mga offices po ng mga election officers, we are doing our best, our resources, our manpower to accommodate everyone po. And just so happen, may mga pagkakataon na dahil po hindi namin kayang i-accommodate ang 2,000 tao sa isang Wow. araw dahil sa huling araw po kayo ng voters registration nagpunta. Sana po this time around po as Maaga early as pa lang. February 12. February Pwede na. 12. Kasi okay. bukas naman po kami even Sabado po. So nice. let's all be responsible. And naniniwala po ako kung kayo po ay hindi magpa-participate sa ating election, wala tayong karapatan na magreklamo. Tama. Kaya kung gusto nyo magreklamo, bumoto ng tama sa Tama. susunod Yes. na election. Ayun, Yan, very di ba? good. Kaya Oo. love ka namin, Attorney Boom. Oo nga, oo. Feel na feel namin talaga ang passion mo. Correct. Ayan. So thank you very much, Attorney Boom. Hope to have you again here Yes, sa po. People's Court Oo. on a future episode. Nakakatuwa si Attorney Boom kasi nga nakaka-proud bilang former professor niya na ganito. We have this person na talagang
napaka-passionate niya about what he's doing. And he appears to be very happy and satisfied. So till next time ha. Yes, At Ma'am kukulitin Judge. ka pa rin namin Yes. ha, pag may mga tanong sa Of course, amin. yes. Ikaw talaga. Oo, kasi dami Basta, pa rin tanong, no? Pagka meron yung ganito election related na questions, alam ko na, okay, ano ko to kay Atty. Boom. Tapos sumasagot Thank agad. you. So, thank you very much. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin today. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Atty. Al Jumrani. Thank you po until next time, mga kauntahan. Samahan niyo po kami uli sa next episode natin, which will be our 100th episode, no? Sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.